Huwag niyo akong subukan. Masisira ang buhay niyo. Kapag puno na ang salop, kakalusin. Kung ano-anong mga hinahanap, mga mali, pakinggan muna natin ang ating background, mga kaibigan. Ako po ay hindi po ako sumasali sa usapin na ito kung para man sa akin kung paano ako kumita sa pagbablog. Ako wala pa akong kita kasi maliit po ang aking views. Kukunti aking views, kukunti aking follower. Pero bakit ako sumasali? Marunong din po akong umintindi eh. Ano sa tingin ninyo? Ang labanan ngayon? Pagalingan. Saan ba nag-umpisa yan? Dapat ang mga nakakatanda gumawa ng tama kasi gagayahin ng mga bata. Yun po dapat eh. Ang nangyari, mga kaibigan, ang mga matatanda ngayon pasaway. Ha? Pasaway ang matatanda. Kung makakaposisyon ka lang eh. Kung sinong hari na eh. Di ba? Yan ang problema, nagpapagalingan. Mga kaibigan, seryoso po tayo. Manalangin po tayo sa kapayapaan. Wag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay. Ang ating mga sinumpaang tungkulin, gagamitin natin sa tama. Yun po. Unang-una sa ating mga abogado, para pong hindi na po nasusunod ang batas. Kung sino man pati sa mga sa mga relihiyon, parang hindi na rin po nasusunod ang utos ng Diyos. Kanya-kanya dyan eh. Ayaw ko kasing makikasabay dyan sa mga yung pagalitan mo. Sino ba naman ako? Marami din akong kamalian. Ibig sabihin, sa mga ganyan sitwasyon, ipairal po ang batas. Hindi po yung gano'n na kanya-kanyang pagalingan. Alam nyo niya, natutukoy nyo na kung ano yan ang ibig kong sabihin. Bawal po kasi dito magbanggit. Kasi ang aking pagbablog, pinaghahandaan ko ang aking pagtanda. Kapag hindi ko na kaya magtrabaho, mag-vlog na lang ako. Kahit pa paano, sumweldo ng makasweldo man lang sana ng buwan-buwan ng magkano, kahit 2,000 pesos. Yung ganun lang ang ano ko eh. Kasi pang dagdag sa aking pensyon na 1,500. Wala naman po ko sobrang mahirap lang po ako ko. Ang aking mga anak may mga negosyo, pero ako pagtanda ko ay baka pulutin ako sa kangkungan. Kaya po ako yung nag-vlog. Ganun po. Di ako kagaya diyan sa mga ibang nagba-vlog na sikat. Ako po hindi. Pero kung masubaybayan ninyo ang aking mga ginagawa, ang aking mga totoong pagba-vlog, personal vlog, marami kayong matutunan. Hindi natin masyado habaan ng kwento. Ayun ha. Magkaisa po tayo sa panalangin. Yun na nga, ang panawagan ko sa mga uniforme, tagapagpatupad ng mga batas. Kaya ako nakabihis ng ganito eh. Bad boy to. Kasi yun na po ang nangyari ngayon. Patapangan. Ako matapang din, pero hindi ko po ginagamit sa kasamaan. Pinaghandaan ko po ang aking tapang na pag ako po yung naargabyado, pagtanggol ko ang aking sarili. Ganun po dapat. Hindi yung nagpapasikat ka. Ako bad boy, ako pagpuno ng salop. Diba? Hindi ganun ang ano. Kasi ngayon, kanya-kanyang banta. Kaya po, nainis na ako doon sa puro aresto eh. Ako, pa-aresto nyo ako dito. Nag-vlog lang ako ng simple. Lahat na lang eh. Pag-aresto na kaagad eh. Wala na sa batas yan. Kailangan po, nanawagan po ako sa mga sinumpaang tungkulin. Ano po ang ating natapos. Ako wala akong militaring anak. Mga professional din ang anak ko. Pero teacher, mga business, administrative. Wala po akong sa mga asa-asawa, may mga military din kami. Pero ang payo ko, kung may military akong anak, ilagay natin sa tama. Huwag tayong magpapadikta.
ang ating ipapatupad, ang ating sinumpaang tungkulin. Yun po ang aking pananawagan. At ano ngayon June, ano ba yan? June 7. At sa Lunes ay June 8, 2026. Titingnan natin kung ano mangyari dyan sa Senado. Maging mahinahon po ang lahat. Nakikita ko naman yung akala ko magkagulo nung hearing ni Cayetano kasi dalawa na ngayon dyan sa Senado Dalawa na dyan namumuno. Kaya paano na yan? Sinong mag-aawat niyan? Ha? Dapat yung commander-in-chief yun po mag-aawat. Kung kanya-kanya pabayaan natin ang ating mga tagapagpatupad ng batas na kanya-kanya na lang, paano na? Mga kaibigan, maging mahinahon, maipagdasal po natin bukas, June 8, sabay pa ng pasukan ng mga estudyante. Ano kaya ang hearing na mangyayari na naman dyan sa Senado? Basta tayo, mga ordinaryong mamamayan, magtatrabaho na lang po tayo. Para may masingil silang buwis, bahala na, mag-away-away sila. Titiisin natin. Sana sa susunod na liderato, maibsan yung paghihirap. Alam niyo nababaliktad na ngayon Sabagay, okay naman yon. Yung mga sa purpose, natutuwa naman ako may suporta sa lahat ng mga ayuda, mga tupad. Binabati ko kayong lahat. Pero alam mo pa, kami pong nasa medium, kami na po ngayon ang pumapasan sa mga bill ng kuryente. Panglibre dyan sa purpose. Pero okay lang sa akin. Kasi meron din akong mga kamag-anak na member dyan. Kahit pa paano, kahit napakalaki po ang bayaran ng kuryente. Itong maliit naman na negosyo, napakalaki na po ang tax. Kasi yun na po yung ibig sabihin, para mabuhay ang isang bansa, kukulikta ka ng maraming tax. Kaya nga ang gasolina natin, hindi maibaba Kasi wala nang ibang pagkukuha na ng pundo. At tapos ganyan na mabalitaan natin na kukurakutin. Kaya po talaga, wag lang yung daldal ng daldal. Bago mo husgahan ng ibang tao, husgahan muna natin ang ating sarili kung ano ang ating ginagawa. Kasi mga mata mapanghusga. Laging hinahanap ang mali. Kahit wala kang mali, hanapan ka ng butas, magkamali ka. Sige. Happy Sunday sa lahat. Isama po natin sa ating panalangin, yung mga magsasamba. Alam ko may corruption din dyan sa mga sambahan Pero ibig sabihin, kung gamitin naman natin sa paglilingkod sa Diyos, yung mga pera dyan, alam ko may pera din yan sa simbahan Huwag lang tayong makikisali, makikisawsaw. Yung mga leader ng simbahan lang tayo. Tapos nabalitaan natin, tumakbo palang politiko si Father. Ibig sabihin, pantay lang po ang lahat. Huwag natin husgahan ating kapwa. Huwag hanapan ng mali. Linisin muna natin ating sarili bago tayo tuturo kung sinong may kasalanan. Kasi kung tayo ang husgahan ng Diyos, ibig sabihin, ayan nga sinasabi, ang batong ibinato mo, babalik sa'yo. Huwag natin sabihin basura. Ingat po tayo palagi. Patuloy lang tayo sa panalangin sa kapayapaan.